mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magsagot dito kay MP Maricoy MP. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, kagabi nanonood ako kay Joel Salcedo, no? At ito nga si Marilyn, si MP, narinig ko na naman. Binanggit na naman ang pangalan ko. MP, sinabi mong wala kang ginawa sa akin. Remember, ikaw, yung paulit-ulit mo akong tinatapik nang bumalik ka. Pero wala kang narinig sa akin. Dahil alam ko na lilitaw, lulubog. Kaya hindi kita pinansin dahil ang akala mo nung bumalik ka ay makapangyarihan ka, no? Wala ka ng ibang sinasabi, no? Yung mga about sa kaso-kaso, pero I don't care. Dahil marami na akong nakita o nabalitaan na napakulong mo na. Ngayon nga, mga kapatid, si MP, that time na nandiyan pa ako sa Kalingap, binanat-banatan ko yan. Dahil isa sa mga mapanglait, no, beneficiary ng kanyang inaanak, linait-lait pa, no? Body language nga na mas maganda daw siya kay Carla, mas malaganda ang didi niya, mas malaki ang puwet niya. Nung binanat-banatan ko, pasalamat na lang po may nagsaway sa akin. Bilang respeto ay pinakinggan natin. Dahil nga, hindi kinampihan, umalis, nawala. Ngayon po, mga kapatid, parinig dito, parinig doon, at hinahanap yung 80,000 na binigay nila. Kung nasaan daw kung kanino daw tinulong. Yung team, yung team? Tulala, yung team noon na Tulala. May ambagan silang 80K, na lagi niyang ipinaririnig that time. May mga sumagot noon, di ba po mga kapatid? Pero never ko po yan pinansin. Ngayon po mga kapatid, alam mo yan si MP, isa sa mga troublemaker. Mayroon akong kaibigan na siyang tagagawa ng thumbnail. Ang akala nila, magbabiral sila. Ang akala nila, mapapabagsak nila si Malo de los Santos. Yun, lahat ng mga bintang nila sa akin, yun mga akahaka na hindi naman nila napatunayan. Dahil wala naman silang resibo. Puro ngawa. Marinig dito, ingangawa doon, kahit mali-mali. No? Dahil that time na yun, lahat na yun, hindi naman ako na nagtatanggap na pera. Dahil kahit kami noon may grupo, never po akong mangulit para po i-sponsor. Hindi kagaya diyang kiimpi, palipad, kinukuha pa nun sa kulit niyang pera para sa magpa-yabang-yabang na siya ay big sponsor. Pero kolektor naman. Ngayon, sino po sa atin, dalawa, MP Maricoy, ang mayabang? Dahil narinig ko doon
kagabi kung ano yung sinabi mo. Ang tanong, sino ba sa atin ang maliit na ng beneficiary, mapintas, mapanglait, na kagaya mo, na sinasabi mo si Malo de los Santos ay chimay, ang mga taga-Italya, mga bubo, mga tanga, mga chimay. Alam nyo, mga kapatid, ang isang kagaya nito ni MP na mapaglait, no? Hindi ko naman siguro matatanggap na mas may pera yan sa akin. At mas may investment o may naipon yang kisa sa akin. Dahil ang masyadong maingay, parang dagat lang yan. Pag mababaw, maingay. Pag malalim, tahimik. At parang lata lang po yan. Pag walang laman, talaga sipain mo mahingay. Ang may laman, hindi kakalantog. Ganyan ang pagkatao ni Impe. Para ba siya yung pinaka-power people, no? Na mahilig manglait, mang-down ng tao. Gaya kagabi, narinig ko na si Joel Salcido daw ay wala pang napapatunayan. Anong alam mo? Ako po, alam ko na si Joel Salcido mas may pera kay MC. Sorry Maricoy, kay MP. No? Si MP po, parang bubuyog lang yan. Di ba? Na kung saan dapo ng dapo. Like now. No? Nung umalis ako, lumitaw, nagpasikat. Ganyan. O, may pumuri. Nasaan ka ba naman antay na mapupunta ng antay? Mabuti pa si Ninang Marilyn hindi pumupunta sa antay. Paano? Sinong antay ang pupuntahan? Dahil isa siya sa mga antay, no? Nag-iisang antay na kung ano-ano yung mga parinig noon sa mag-ama, no? Sasabihan pa noon si Kuya Bal na hindi magandang pinuno. Is not a good leader. Ako kahit pa paano, may tampo man ako kay Kuya Bal, dinidiretsa ko si Kuya Bal, pero never akong bumanat, never ako nagparinig. O, ikaw, Impe, Maricoy, di ba pinaringgan mo si Kalinga Prab, na naghahanap ka ng 80K ng bigay ng grupo nyo, ng tulala, di ba? Mahirap kasi yung masyado tayong overpowered. Nasasabihin mo ang akala mo, ikaw na yung pinaka super yaman sa mundo. No? Tingnan mo muna ang sarili mo bago ka mangusga kagaya kay Ima Castillo. May edad naman yan po. Sabihin natin may edad na, pero kumikita pa. Hindi umaasa sa mga anak. Dahil dito sa Italia, mga kapatid, may edad ka na, ay tanggap ka pa rin. Basta kaya mo pa rin magtrabaho. Dahil hindi ka naman trabahong kalabaw dito eh. Gaya ko, chimay lang ako, na sinasabi mo MP. Diba si Malo de los Santos ay chimay lang yan? Ano kung chimay ako? Pakialam mo. Humihingi ba ako sa iyo? No? Nanghihingi ba ako para ipakain ko sa pamilya ko? Huwag kang ganun. Dahil ang Malo de los Santos, chimay man, mag-ugas man ako ng puwet ng matatanda, 17 years, pero po, na ay ahon ko ang magulang ko sa kahirapan. No? Ito yung sinasabi natin na huwag tayo masyadong mayabang. Huwag tayong masyadong manlait lalo na kung hindi mo kilala
ang pagkatao niya. No? Dahil pa lang dito sa social media, ikaw, ako, hindi ko masasabing mas may pera ka sa akin. Dahil sa pagtulong pa lang, ano ang sinabi mo noon, kung natatandaan mo. Hindi ako tanga para ipamigay ko ang pera ko. Pero ako, tanga nga si Malo de los Santos dahil patuloy pa rin po nagbibigay sa gusto ko pong tulungan o suportahan. No? Ikaw, nangako ka. No? Nangako kang pag-aaralin mo si Roseanne ng nurse dahil kukunin mo, pag nakatapos, kukunin mo ng Amerika. No? Dito sa US, kukunin mo. Nagumpisa yung pasukan ni 5, wala kang naiambag. Dahil nagawa ka ng paraan para hindi mo matupad yung sinasabi mo pagpapaaral. No? Pero ako, dahil wala na nga ako dyan sa kalingap, hindi na rin tayo tutulong. Kaya sorry kay Eden. Na gusto ko sanang tulungan pero wala na nga ako dyan sa kalingap, baka isipin, wawakwakin ko si Eden. Ano? Kasi pag tayo po ay nagpasuporta na hindi na po dadaan sa kalingap, ay tawag po doon, winakwak na. Kaya yun po ang iniwasan ko. Respeto ko na lang po sa sarili ko. Kaya Eden, pasensya na. Totoo lang yan. Kinunta ko na noon si Kuya Andy na Kuya Andy na lang, pero napag-isip-isip ko hindi maganda. Madadamay lang si Kuya Andy. Ganon tayo karespeto. No, hindi kagaya mong parinig dito, parinig doon. O nasaan ka ngayon? Diba? Ang tanong, nasaan ka ngayon? Diba? Para mo nang dinilot ang linuha mo. Balikbayan, no? Lulubog, lilitaw. Pero kung may dignity ka, sana pinanindigan mo. Ay wala ka noon. Walang itikit ang isang MP. Ano ngayon? Nandiyan ka pa rin. Nangawa. Ang akala mo kung sino ka na. No? Diba? Kaya huwag si Malo de los Santos. Dahil si Malo de los Santos, Chimaiman nga to. Walang mansyon na 3 palapag. Walang swimming pool. At least po, napabahayan ko ang magulang ko. At kung kami magpupurgod na ng Italia, saka naman po ako magpapabahay sa sarili ko. Dahil aanuhin ko po ang mga ranyang bahay. Kung kami naman po ay nandito, walang titira. Di sayang lang. At least, ang pera, nandyan yan. Iimbis natin, lalago pa yan. Di ba po? Ganun po, kabubo si Malo de los Santos. Iniisip ang kabutihan, iniisip kung papaano po lalago ang pinaghirapan po ni Malo de los Santos. At hindi naman po ako ganun katanga na magtumutulong sa kapwa na hindi po tayo nakasecure. No? Hindi tayo tumutulong kung ang pamilya natin pinababayaan natin. Mga kapatid, magulang, tatay ko na halos laging nauospital, nanay ko, kung wala tayo pong malasakit sa pamilya. Ibig po sabihin, si Malo de los Santos, kahit wala po yang matira sa sarili niya, basta po lang ang kanyang pamilya, mga kadugtong ng bituka niya,
Hindi ko po yan kayang tiisin. Alam po yan ng pamilya ko. Ano po? Kaya ikaw, impi, payo ko lang sa'yo, huwag ka masyadong mapanglait dahil hindi mo kilala po si Emma Castillo. At hindi mo rin kilala si Joel Salcido. At hindi mo rin kilala si Malo de los Santos. At ang manandito sa Italy, hindi mga tanga, hindi mga bobo. Kami po dito sa Italy, may mga benefits. Kaya nandito yan sa Italia, si Emma, yan po ay kung may 67 na po yan, nagpipensyon na. Tsaka dito po ang mga tao, may edad ka na, basta kaya magtrabaho, magtatrabaho. Mag-ano tayo dyan sa Pilipinas? Ang tanong, anong gagawin natin sa Pilipinas kung wala naman tayong pinagkakakitaan? Kung labas ng labas ang ating pinaghirapan dito sa Italia, magmumuka talaga po tayong pulubi. Maghihirap ulit tayo. Pero dito sa Italia, napakasarap ang buhay. No? Gaya ko po, na wala tayong binabayarang bahay, kuryente, tubig, pagkain lang. Imaginein mo yun, na ang sweldo mo buong buo. Sinisweldohan ka na, libre pa ang bahay mo. Saan ka pa, mga kapatid? Ayan, makapagsabi na po ang mga taga-Italya kung gaano kaswerte ang libre sa bahay. No po? Maliit man ang bahay ko, hindi man kagaya ng bahay ng talagang kagaya kay Maring Helen, na talaga pong napakaganda ang bahay niya, ang kusina niya, at talaga po na mahilig sa halaman sa 3rd floor niya. Naku po, ang ganda po. Ang sarap, maupo ka lang doon, kumain, no, mag-barbecue ka doon. Ang sarap po ng buhay ni Maring Ellen. 'Di ba? At yung bahay ni Maring Ellen po, hindi po hanging yung nakalutang sa lupa, sa hangin po. Nakatapak din po sa lupa. Dahil ang bahay po ni Maring Helen, may garage, nakatungtong sa lupa, hanggang 3rd floor po ang bahay ni Maring Helen. Ganun po ang bahay po dito sa Europe. No? Ayaan mo, one day, papasyal ako sa bahay ni Maring Helen dahil malaki po, ini-invite niya po ako. Pupunta kami dahil malapit lang po ang Spain po, Italia at Spain malapit lang po. No? At hindi naman ganun kamahalan po ang pamasahe. Lalo na po kung may mga offer, napakamura po. No? Kaya mga kapatid, ang masasabi ko ni Malo de los Santos na tayo po ay magdahan-dahan, huwag tayong basta na lang mangbas, manglait, na hindi ka naman inaano. Huwag tayong masyadong mapagmata sa kapwa, na ang akala mo ay ikaw na yung pinakamayaman sa mundo. Iwasan po natin yun. At napakasakit po talaga yung tayo po ay nanlalait ng kapwa. Iyan po ang iniiwasan ko kung maaari. Pero sa kagaya po dito kay Impe, talaga pong makakasagot ka sa kayabangan. Remember, Impe, yung ginawa mo noon kay Carla. Kaya iwasan mo dahil parehas na tayong tumatanda. Pangit sa isang kagaya mo yung makapag-content ka lang, mapanglait ka pa sa kapwa. Iyan ang iwasan nyo. Kung ano ang isyu, doon lang. Huwag tayo kung sino-sino ang lalaitin mo kagaya kay Emma Castillo. Dahil talaga hindi maganda. At sasabihan mo mga tanga ang mga taga-Italya. Hindi po. Ang Pilipino dito
mga Pilipino dito sa Italia, matatalino. Dahil ginagawa nila ang lahat para sa pamilya. Para po, hindi namin sinasayang ang oras namin dito sa Italia. Hanggat naririto kami sa Italia, samantalain na habang kumikita. Dahil pag tayo po na hindi na makagalaw, kumita, mayroon tayong pera para sa sarili. Di ba? Ganun lang yun. Hindi natin iaasa sa mga anak natin ang pagtanda natin dito sa Italia. Ano? May benefits kami. Malaking benefits namin dito sa Italia. Pinanganak ka pa lang, paglabas ng anak mo, may 1,000 ka nang natatanggap. Every year, kung gusto mo, hanggang 18 ang anak mo, may matatanggap po mga kapatid. Malaki. Dahil noon sa anak ko, 5 years na hindi ko kinuha ang assistant nila para sa anak ko. Kulang-kulang 9,000 euro ang natanggap ko. Nung nag-18 ang anak ko, magkano ang nakuha ko? Almost 7 years, kulang-kulang 17,000. Imagine, nandyan ang mga taga-Italya, magsabi kong sinungaling si Malo de los Santos. Maraming salamat po sa inyong lahat at tayo po ay sumagot lang dito sa masyadong mapanglait sa kapwa. Ito po, si Marilyn TV. Maraming salamat sa iyo, Maricoy, na sana iwas-iwas naman ang kayabangan. Dahil pari-parehas lang tayo. Nandiyan ka sa US, nandito kami sa Europe. Pari-parehas lang tayo na nasa abroad. Pari-parehas lang tayo nagbakasakali na kung tayo mabigyan natin ng magandang buhay ang ating pamilya. Huwag mapanglait. Huwag mang-down ng kapwa mo dahil hindi mo kilala kung sino ang idinadown mo. Hanggang dito na lang mga kapatid at sana po matutunan natin lahat ito. Maging aral lahat na ito sa atin na hindi tayo mapangmata. Huwag tayo masyadong madala sa kayabangan. Maraming salamat sa mga nagsusuporta po kay Malo de los Santos. We love you so much. Shout out po sa Team Upo, Antay at Solid Biansi po. Solid Team Warak. Maraming salamat at sa Rinas Community. Thank you so much po sa inyong lahat. We love you. Bye-bye.